Samantala, kaugnay sa umiiral na hanging habagat at dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, maapanayan po natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Ana, magandang umaga. Ana? Yes po, hello po. Ay, Ay. nasa na yung dalawang low pressure area? Nasa loob ng PAR. Opo, sa ngayon, Igan, no, itong unang LPA na ating minomonitor ay nasa layong 1,140 kilometers silangan ng Central Luzon. At yung pangalawang LPA naman ay nasa layo pong 370 kilometers silangan po ng Calayan, Cagayan. At itong LPA na to ay inaasahan natin na magkakaroon po sila ng interaction o mag-merge po into one LPA na lamang within the day itong mga low pressure areas po na ating minomonitor. May epekto ba yan sa habagat? Opo, lalo na po kapag, dahil nga kapag nakita po natin na Igan or sa ating senaryo ngayon, kapag nag-merge po sila, mas tataas po yung chance na maging bagyo po ito within 24 hours. So possible ngayong gabi o hanggang bukas ay maging bagyo po ito. Kaya possible po na ma-enhance po nito yung habagat. Kaya halos buong linggo po na ito, inaasahan natin na iiral po yung habagat sa malaking bahagi ng ating Pag bansa. nagsanib ito, Ana, magiging bagyo ba? Opo, mas mataas po yung chance or high chance po na maging bagyo kapag nag-merge na po itong dalawang low pressure area. Okay, kamusta ang hanging habagat ngayon? Patuloy ba ito sa paglakas pa rin? Yes po, opo, Igan, no, halos whole country, inaasahan pa rin po natin na makakaranas ng mga pag-ulan dala ng habagat at dito nga sa Metro Manila, monsoon rains pa rin po, tuloy-tuloy na bugso ng mga pag-ulan pa rin dala ng habagat, yung inaasahan po natin ngayong araw. Ana, napansin ko lang, no, walang tigil ang ulan eh. Parang isang linggo na yata eh. Yes po, tama. Ilan yung binuhos nitong volume ng tubig? Opo, sa ngayon po, no, iniintay po natin yung kumpletong datos patungkol po dito sa area po ng Metro Manila. Mamaya alas 8 po yung collection po natin para makuha po natin yung 24-hour rainfall. Pero nakikita natin ay more than 100 na po yung ulan na naitala po natin dito sa may Science Garden sa stasyon po natin dito sa may Quezon City. Opo. Ilan ba yung kay Ondoy? Yung kay Ondoy po nung dati po no ay medyo malalakas din po yung mga pag-ulan po doon ay within the day si Ondoy po ay nasa around or more than 300 millimeters of rainfall po yung naitala po natin doon. For 6 hours only po yung Yun, naitala 6 natin. hours. Ito Opo. linggo, nasa 300? Ngayong yung ito pong yung kahapon Habagat. po na naranasan natin ay more than 100 po. So at mamaya alas least 1 8 week. po in one day po yun ay nasa around or more than 100 na po yun na itatala natin. Ito ba ang nature ng habagat? Ganito kalakas talaga? Pati hangin? Yes po, opo. Kapag nasa strong po yung southwest monsoon po natin, ay ganito po talaga, no? So malakas yung bugso ng pag-ulan na may kasama rin pong malakas na bugso po ng hangin. Hanggang kailan ang ganitong sitwasyon natin, Ana? Opo, dahil nga Igan, nakikita natin na yung LPA na ating minomonitor ay posible pong maging bagyo at maka-enhance ng habagat. So possibly hanggang week po o hanggang Friday po yung malalakas na buhos ng pag-ulan natin. At kung yung scenario po natin ay pataas pa rin po, north-northwestward pa rin yung movement ng possible na maging bagyo, ay itong bahagi po ng Northern Luzon ay pinaghahanda rin natin dahil ngayon po nasa south po yung ulan ng habagat pero sa latter part of this week po ay posibleng mag-shift sa norte yung mga pag-ulan na dala po ng habagat. Okay, at pag naging bagyo, ang pangalan niya ay? Posible po, Dante. Dante. Opo. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Ingat ka. Salamat po, ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.